Magandang araw po. Maraming salamat sa FDC sa imbitasyon na maging bahagi ng State of the People's Address at magbahagi tungkol sa ilang mga developments sa trade. Kamakailan po ay napabalita ang US Philippines trade deal at bagamat hindi pa po natin alam kung ano ang buong laman ng kasunduang ito at hindi natin hawak ang dokumento, ang actual na dokumento. Batay na rin po sa mga press releases at mga statements mismo galing kay Trump at kay Pangulong Marcos. Ang alam po natin, ang impormasyon na hawak po natin patungkol sa kasunduan na ito ay ang sumusunod. Una, ang exports ng Pilipinas sa US ay papatawan ng 19% na tariff. Bagamat bumaba ito by 1% mula sa naunang nakasaad sa sulat ni Trump kay Marcos noong July 9, nananatiling mataas ito ng 2% kumpara naman dun sa April 2 na Liberation Day tariffs na inanunsyo ni Pangulong Trump, ah, kung saan 17% ang tinataw na taripa sa Pilipinas. Pangalawa, may concession ang Pilipinas na ibaba hanggang sa zero ang taripang ipapataw niya sa mga produktong galing sa US. Kabilang dito ang automobiles at auto parts imports mula sa US. Pangatlo, inanunsyo din ni Marcos sa media na ang Pilipinas ay nag-agree na bumili ng mas maraming produkto mula sa Estados Unidos at ang pagpataas ng importasyon mula sa United States para sa mga produktong soy, wheat products at medicine. Maliban sa trade, malinaw din na may mas malawak na saklaw ang kasunduan na ito at mas malawak ang konsesyon na binigay ng Pilipinas. Ayon kay Trump mismo, ito ay kasunduan kung saan tatanggalin ang taripa sa mga US goods na papasok sa bansa at maliban doon ay nagkasundo din ang dalawang bansa na paigtingin ang military cooperation. Sa isang press conference sa Malacanang matapos ang pagbisita ni BBM sa US, pinaliwanag ni Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, kung bakit sa tingin ng Pilipinas ay naging maganda ang negosasyon kay Trump. Paliwanag ni Go na universal daw at unilateral tariffs na ito ni Trump ay di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pangalawa, na ang consumers daw sa US naman ang siyang magbabayad sa mataas na taripa. Sabi din ni Go, ang 19% na taripa sa Pilipinas ay isa sa pinakamababa sa Southeast Asia. Maliban sa Singapore na 10% ang taripa nila, tayo na ang second na pinakamababa sa Southeast Asia. Nananatili rin daw protektado ang ating mga sensitive agricultural product. Sa usapin naman ng pagpasok ng mga kotse at car parts mula sa US, ang sabi ni Go, alam naman po natin na hindi tayo gumagawa ng kotse. Hindi naman tayo gumagawa ng automobile sa Pilipinas. So by opening the automotive or car sector to the US, wala po tayong sinaktan dito sa atin. Sa kabila ng pag-downplay ng Malacanang sa maaring negative na implikasyon ng kasunduan sa atin, sa isang dokumento naman mula sa DTI, pinakita kung ano pa ang mga sektor na ibinigay natin kumbaga sa US. Maliban sa pagtanggal ng taripa sa soybeans at trigo, ibababa din natin ang taripa natin sa krudo at sa wheat seed mula 7% to 3%. Aalisin din natin ang taripa sa lead acid batteries mula sa US. Lalakihan natin ang volume ng ating pag-angkat ng mga produkto mula sa US gaya na ng soya at trigo to 16,000 metric tons na nagkakahalaga ng 12 million US dollars at 5 million US dollars. Itataas din natin ng 15% ang volume ng importasyon ng chicken legs
na may value na 1.8 million US dollars. Itataas din natin ang importasyon ng dairy products, raw material sa paggawa ng baril at hardwood para sa paggawa ng mga furnitures. Sa energy sector naman, tataasan din ang importasyon ng LNG at ethanol mula sa US. Nag-commit din ang Pilipinas na dadaliin niya ang aplikasyon at pagbibigay ng exploration rights sa mga US companies sa West Philippine Sea. Nag-commit din na ipa-facilitate ang investment opportunities para sa US na mga kumpanya sa gas exploration at geothermal development. Gayon din sa LNG reception regasification storage complex sa Subic. Sa critical minerals, nag-offer din ang Pilipinas na magbigay ng preferential access sa critical minerals gaya ng nickel, cobalt, at copper. Maliban sa mga partikular na ibinigay at inalok ng Pilipinas, nakababahala din ang mindset na dinala sa negosasyon sa simula pa lang. In fact, actually, pwede nating sabihin walang negosasyon na naganap. Una, dahil sa take it or leave it attitude ni Trump na parang may pagbabanta pa. Pangalawa, dahil ang instruction ng Pilipinas, ng gobyerno sa kanyang mga negosyador ay, quote, "We need and we cannot live without the US." At sa simula pa lang, ang mindset na ay, "We will align with US strategic interests and go all out to support Trump's tariff policy." Ano ang implikasyon ng kasunduan na ito sa ating ekonomiya? Dahil sa 19% taripa sa ating exports, mas mahal ito at magiging less competitive laban sa exports ng parehong mga produkto galing sa ibang bansa. Maaring magresulta rin ito ng pagbaba sa demand at orders na magpapababa sa production levels. Ibig sabihin din ay maaring magresulta sa pag-freeze ng pagpapataas ng sahod o tuluyang mga layoffs. Sa sa lokal na automotive industry, halimbawa kung saan nandyan ang mga local assemblers like Toyota at Mitsubishi, nahihirapan na silang mag-compete with cheaper imports. Ang pagpasok ng completely built US-made vehicles at zero tariff will only make things worse. Kahit ang mga lokal na auto parts suppliers, karamihan ay small and medium enterprises, ay tatamaan din sa pagbaba ng demand mula sa malalaking assemblers. So buong automotive value chain, trabaho, livelihood, and domestic production capacity ang maaring maapektuhan. Bangga ito sa demand ng mga local parts manufacturers for local content policy na ang mga local assemblers ay sa domestic market mag-source ng kanilang inputs. Ang pagpasok ng auto parts ay maaring magresulta sa pagsasara ng mga pabrika, layoffs, at malaking decline sa value-added manufacturing, directly undermining government initiatives like the Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS. Sa semiconductors naman, nung April Liberation Day announcement, kasama sa executive order ni Trump ang annex ng listahan ng exempted products kung saan kasama ang mga produktong malaki ang interest ng Pilipinas gaya ng semiconductors. Recently, however, nag-anunsyo si Trump na papatawan na ng 100% taripa ang imported na semiconductor na papasok sa US. Ang exempted lang dito ay ang mga kumpanyang may planta o investment sa US. Malaking dagok ito sa electronics and semiconductor industry at exports natin. Mahigit sa 3 milyong manggagawa ang nagtatrabaho sa industriya na nagko-contribute ng 1/5 o 20% ng GDP ng bansa, ayon mismo sa Semiconductors and Electronics Industries in the Philippines Incorporated. Ayon sa SEPI Foundation, devastating ang magiging epekto nitong 100% tariffs sa kanilang mga miyembro. 70% ng Philippine exports are semiconductors.
or about 30 billion last year. And 15% or about 6 billion of semiconductor exports are US bound. Ayon din sa SEIP Foundation. Sa agrikultura naman, bagamat mukhang ang papapasukin ng mga agri-products ay hindi naman natin pinoproduce, gaya ng soya, trigo, may epekto din ang pagluluwag dahil sa commitment na mag-angkat ng mas mataas na volume ng manok, halimbawa. Kailangan din natin tignan ito sa konteksto ng patuloy na pagbaba ng taripa sa maraming mga produktong agrikultural na malaki na ang naging dagok sa lokal na producers natin. Bukod sa immediate and short-term effects, nababahala din ang Trade Justice Pilipinas sa mas malalim pang epekto nito sa ekonomiya at soberenya ng bansa. Instrumento ang mga kasunduang ganito ng mas malawak na Indo-Pacific strategy ng malalaking mga bansa at bloke gaya ng US, Canada at EU. Ang strategic interest ng mga superpowers ay sumasaklaw hindi lang sa trade at economic agenda nila, kabilang ang interest na magpalakas at ang resilience ng mga supply chains. Ibig sabihin, ang pag-secure nila ng access at control sa critical raw materials and minerals, kundi pati ang usaping seguridad. Para sa Trade Justice Pilipinas, isang wake-up call ito para baguhin ang ating trade and economic strategies na sa mahabang panahon ay nakaangkla sa mga free trade agreements. FTAs na tinitignan bilang instrumento para mapalawak ang exports natin at maka-attract daw ng investment sa bansa. Maliban sa US, ay kasalukuyang may negosasyon din tayo sa EU at maaari maglunsad pa ng ibang negosasyon sa ibang bansa, kagaya halimbawa ng Canada. Nakatungtong ang ganitong neoliberal na strategy sa paniniwala na essential ang mga FTAs at ang mga kasunduan ito ay mga kasunduan ng equal partnerships, patas at makatarungan para sa mga partido. Lalong lumilinaw ngayon na hindi ito totoo. Dahil sa unilateral actions ni Trump, pwede nating sabihin na basura ang mga kasunduang ito. Luminaw din lalo ang matagal ng assertion ng trade justice campaigners na hindi patas ang laban sa FTA. Ang mga terms and conditions ng negosasyon para dito ay dinidikta ng mas makapangyarihang partido at ang mas mahina ay tagasunod na lang. Malinaw din na may malalim na implikasyon ito sa ating sariling strategic development objectives. Hadlang ito sa objectives natin na palakasin ang sariling manufacturing sector, magtaguyod ng industrial policy at palaguin ang ating agrikultura. Ang papel ng Pilipinas sa mga global value chains ay bilang source ng raw materials o as low-level assembler ng mga parts at inputs. Hindi tayo maka-move up the value chain. Ang ganitong mga kasunduan ay, sabi nga ng ekonomistang si Ha Jun Chang, kicking away the ladder. Inaalis ang oportunidad nating umangat sa value chain. Lalong palalalimin nito ang ating dependence sa imports dahil mas convenient na mag-import na lang kaysa problemahin pa natin ang pagsuporta sa lokal na industriya. Ang ganitong import-dependent mindset ay malaki ang magiging epekto din sa trabaho at sahod. Importante din ilugar ang usaping ito sa konteksto ng broader geopolitics at big power rivalry sa pagitan ng US, EU at China, kung saan may tunggalian para sa access sa critical minerals at raw materials, gayon din sa dominance sa larangan ng artificial intelligence at technology. Kailangan natin ng seryosong examination at rethinking ng ating trade strategy, isang patas at makatarungang trade system kung saan di pinapayagang maghari ang interes ng malalaki at powerful na mga bansa at magdikta ng rules sa mga developing countries. May pagkilala dapat sa kakayanan at karapatan ng developing countries na gamitin ang mga polisiyang naging susi sa pag-unlad ng mga mayayamang bansa noon, na palaguin ang lokal na ekonomiya, mag-pursue ng industrial policy,
magbigay ng subsidyo at proteksyon sa small producers. Ang aming panawagan, una, i-disclose ng pamahalaan ang laman ng kasunduan sa US. Pangalawa, nananawagan din kami ng full impact assessment at public consultations para matukoy kung ano-anong mga industriya, ano-anong mga trabaho ang maapektuhan. At nang sa gayon ay makagawa kasama ng mga sektor ng malinaw na plano kung paano haharapin ang mga epektong ito. At pangatlo, ay nananawagan kami sa lahat na maging vigilant at makialam sa usaping trade. Kailangan nating muli palakasin ang malawak na kampanya para tutulan ang mga di patas at di makatarungang mga kasunduang ito. Maraming salamat po.